sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, mabilis na ginamit ni Xiao Cheng kanyang lakas ng katawan para makawala sa pagkakagapos, mula sa pulang seda at buong tapang na sumugod kay Ying Yingyu, walang babala, sinapak niya ito sa panga. Dahilan para magulat sina Lingling at Dacheng, ipagtatanggol niya si Lingling habang pasiga na sinabi, "Huwag kang magwala, siya ang aming junior sister mula sa Enlightening Valley, at dahil inapi mo ang aso ko at ang junior sister namin, hindi ko hahayaang magpatuloy pa ang ritual na to, tapos na." Nabigla ang lahat nang masapak ang kanilang sect master sa mismong harapan nila, nanginginig sa galit si Ino, at mabigat na sinabi, "Nang ahas kang saktan ako," wika ni Ying Yingyu habang nanginig sa galit. Nang makita ito, mabilis na kumapit si Dacheng sa binti ni Xiao Cheng na parang linta, sabay wika sa takot. "Naku, Shu Xiao Cheng, ang lakas ng loob mong saktan siya, siguradong magwawala na yan ngayon." Pero imbes na gumanti, laking gulat ng lahat nang biglang yamakap si Ying Yingyu sa binti ni Shu Xiao Cheng na may kakaibang ekspresyon habang nagsusumamo. "Sige pa, suntukin mo ulit ako, paano mo nagawang isang beses lang akong hampasin mo pa ako, Master Shu Xiao Cheng, gustong-gusto ko kapag hinahampas mo ako, dagdagan mo pa, tapos dumiretso na tayo sa silid pangkasal." Napatigil ang lahat sa pagkabigla, napailing na lang si Xiao Cheng. "Ako na naman ang may mali." Samantala, agad tinakpan ni Dacheng ang mga mata ni Lingling. "Bakit mo tinatakpan ang mata ko?" tanong ni Lingling. "Huwag ka nang tumingin, ito'y mundo ng matatandang marurumi," mariing tugon ni Dacheng. Biglang tumayo si Shen Qing at itinuro si Ying Yingyu ng mariin. "Sabi ko na nga ba, demoniste ka ng ethereal sect, gusto mong isakatuparan ang masamang ritual ng sakripisyo, buti na lang at dumating kami, kung hindi, baka nabiktima pa ang kapatid naming lalaki mula sa Enlightening Valley." Ngunit ngumiti lang si Ying Yingyu at ginulo ang usapan. "Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Kasal ko ito kay Master Shu Xiao Cheng, hindi kita inimbitahan, lumayas ka, lumayas ka, lumayas ka." Nang marinig yun, napakunot noo si Shen Qing, "Ha, kasal?" Ngunit masaya namang ngumiti si Lingling, "Ha? Ako ba ang dapat bumati ng congratulations kay second senior brother sa kasal niya?" Pero, lalo pang nalito si Xiao Cheng, "Anong saya-saya? Hindi mo ba nakikita na nakakapit sa akin ang isang manyak, tulungan mo ako?" Pero tila lalo lang nasabik si Ying Yingyu, ayaw siyang pakawalan at parang baliw sa kasabikan. "Master Shu Xiao Cheng, huwag kang umalis, ang tagal kitang hinintay, ngayon ang pinakamainam na araw, kailangan na nating magmadali papunta sa silid pangkasal." Hindi na nakatiis si Shu Xiao Cheng, sinipa na niya si Ying Yingyu sa inis sabay sigaw. "Sabi ko na ayokong magpakasal." Samantala, napalungkot si Lingling at mahina niyang sabi, "Senior brother, babae pa rin siya, kailangan mo ba talaga siyang ganyanan?" Pero hindi pa tapos si Ying Yingyu, mas mariin pang kumapit sa binti ni Xiao Cheng dahilan dumiretso ang paa nito sa pagitan ng dalawang papaya ni Ying Yingyu, at nagmamakaawa. "Mas malakas pa, oo, ganyan, ang lakas mo talaga, hindi ko mapigilan ang sarili ko, kaya ikaw na ang Panginoon ko. Hindi na ako makapaghintay na ialay ang sarili ko sa iyo." Sa sukdulan ng inis, napahawak sa sentido si Xiao Cheng, tila mababaliw na siya sa inis. "Buwisit, hindi umeepekto ang pakikiusap, ni ang pakikipaglaban, ang sakit sa ulo mo." Samantala, kumalansang si Dacheng, lumapit kay Lingling at mariing bulong. "Takpan mo ang tainga mo, hindi ito para sa bata." Sa gilid, napakunot noo si Shen Qing, lumapit ng bahagya ni Xiao Cheng at bamulong. "Ano bang nangyayari sa babaeng yan?" Huminga ng malalim si Shu Xiao Cheng bago tumugon. "Wala naman talaga, nailigtas ko lang siya minsan noon, at mula noon, baliw na siyang pakasalan ako, at medyo kakaiba rin ang ugali niya, yung tipo na, yandir at masokista, gets mo? Kaya nagagalit siya kapag may ibang babaeng lumalapit sa akin, at habang sinasaktan ko siya, lalo pa siyang nasisiyahan, hindi ko na talaga alam ang gagawin." Tila hindi pa rin makasabay si Shen Qing, ice seller, sadomasochism, ano na namang mga kababalaghan yan. Ngunit, bigla na patigil si Xiao Cheng, tiningnan niya si Shen Qing, medyo nagtataka. "Saglit, parang pamilyar ka sa akin ah." Habang patuloy na kumakapit si Ying Yingyu sa binti ni Xiao Cheng, hindi pa rin siya tumitigil sa pagmamakaawa na pakasalan siya. Ngunit, bigla may boses na tumawag kay Ying Yingyu. Nang makita ito, nandilim ang mukha ni Ying Yingyu sa gulat habang mariing nakahawak sa binti ni Xiao Cheng, "Bakit andito ka?" Ang matandang ito, ay si Kui Ji, ang Grand Priestess ng The Real Sect.
Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos, matigas niyang sabi. Dagdag pa ni Kuiji, Master, hindi mo pwedeng isugal ang dignidad ng sect natin sa isang outsider lang. Nang marinig yun, parang batang napag-alitan, tumango lang si Ying Yingyu. Opo, matagal ko nang hinihintay si Master Shu Xiaocheng na dumalaw sa akin, kaya medyo na-excite lang ako. Agad naman tumugon si Kuiji habang unti-unting lumalapit si Ying Yingyu, mahalagang mga araw ito para sa malalaking kaganapan sa sekta. Bilang pinuno ng sekta, dapat kang mag-ingat. At huwag kang mawala ng composure dahil lang sa ilang tagalabas, hindi yun kaaya-ayang tingnan. Samantala, itinuro ni Sun Shu Xiaocheng si Kuiji para magtanong, Teka, sino ka ba? Uminit ang ulo ni Kuiji, Bastos, ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Sino ka ba ha? At ang lakas ng loob mong sumugod sa loob ng ethereal sect ko at manggulo. Sa narinig, gustong ipaliwanag ni Xiaocheng, pero napabuntong hininga na lang. Sabay hawak sa ulo, never mind, sikat na pala ako sa ethereal sect. Samantala, lumapit si Shenqing at magalang na nagsalita, ako si Shenqing ng Heavenly Treasure Sect. Napangiti si Xiaocheng at mariing nagwika, kaya pala parang pamilyar ka, ikaw pala ang young master ng Heavenly Treasure Sect. Namilog ang mata ni Shenqing at mariing nagtanong, ha, magkakilala ba tayo? Di naman, sagot ni Shu Xiaocheng habang nakangiti, kahit hindi kita kilala. Agad kong makikilala ang bone melting sun howling technique ng Heavenly Treasure Sect nyo. Ayos, pagkatapos kong makuha ang 7-leaf spiritual Ganoderma para sa pag-refine ng mga Paeldores, hihingin ko na rin sa iyo ang bone melting sun howling technique, isang gawaan na lang, bawas abala, tadhana na to. Samantala, napanganga sa gulat si Ying Yingyu, kaya ka pala nandito, dahil sa 7-leaf spiritual Ganoderma. Tumango si Shu Xiaocheng, oo. Seryoso ako nung una sa usapan natin, kaso may nangyaring, hindi inaasahan sa daan. Pagkarinig ni Ying Yingyu, agad siyang nag-imagine ng kinabukasan na puno ng kilig. Gusto niya akong makausap, ako ang laman ng puso niya, pwede na kaming ikasal, magkakaanak kami. Samantala, si Shu Xiaocheng, niyakap ang sarili, parang may malamig na hanging dumaan, kahit di niya alam kung ano bang tumatakbo sa isip ni Ying Yingyu. Ngunit, ayaw ni Kuiji na ipasa ang item, hey, lihim na kayamanang pambihira ito ng ethereal sect, paano ko naman basta-basta na lang ibibigay sa'yo? Sa gilid, si Ying Yingyu na tila lasing sa pag-ibig ay mariing nagwika. Ganoderma lang naman yan, ibibigay ko na sa'yo. Sa narinig, napatameme si Kuiji sa pagkainis. Samantala, tuwang-tuwa si Xiaocheng, totoo ba yan? Nagbigay babala si Kuiji, baka raw magkamali si Ying Yingyu. Master, paulit-ulit ko na tong sinasabi, wag padalos-dalos. Agad na tumugon si Ying Yingyu, buo na ang desisyon at medyo mayabang pa. Ako pa rin ang master, di ba? Sa totoo lang, wala namang silbi yung bagay na yun kung basta lang nakatambak doon, wala namang kumakain o gumagamit, mas mabuti pang ibigay na lang kay Master Shu Xiaocheng, matutupad pa ang hiling niya at maipapakita ko pa ang sinseridad ko. Walang kabog-abog, inabot ni Shu Xiaocheng ang kanyang kamay. Sige na, sabi mo yan, walang atrasan, ha, bigay mo na. Pero ngumiti lang si Ying Yingyu at hinimeshimes ang kanyang pisngi habang namumula sa kilig. Aya, ang apurahin mo talaga, ibibigay ko naman sa iyo ang spiritual Ganoderma, pero kailangan mong maghintay hanggang bukas. Totoo ba yan? Mariing tugon ni Xiaocheng. At sa isang iglap, mabilis na kumapit si Ying Yingyu kay Xiaocheng, at sa di inaasahan, dumampi ito sa pagitan ng kanyang papaya, sabay sabi, pero may mga kondisyon ako. Yamakap siya kay Xiaocheng at patuloy sa kanyang pangungusap habang tiningnan si Lingling at tinukso, kailangan kong matupad ni Master Shu Xiaocheng ang 3 kong kahilingan, pero hindi ko pa naiisip kung ano ang mga yun, bukas ko na lang sasabihin kapag naisip ko na. Napa-atres sa gulat si Xiaocheng, halos mabaliw na kay Ying Yingyu sa mga pinagsasabi, 3 kahilingan, ano ba talaga ang gusto mo? Samantala, napangiwi sa pagtataka si Lingling, Hamph, parang pamilyar itong eksenang to. Babalik na naman ba tayo sa Moonlit Pavilion? Sa sandaling yun, lumapit ng bahagya si Ying Yingyu, nagpakaseryoso, at bamulong, well, ang gusto ko, hindi ba't si Master Shu Xiaocheng ang pinaka-best na nakakaalam nun? Nang marinig yun, nanlaki ang mga mata ni Xiaocheng, nang inig sa gulat at agad humingi ng saklolo kay Dacheng, pero tamad na sumagot ang aso, walang care. Para sa spiritual Ganoderma, ialay mo na ang sarili mo, deserve mo yan. Nagpantang ang tenga ni Shu Xiaocheng sa inis, wala kang puso, aso ka. Pagkatapos, lumingon siya kay Lingling, humihingi ng awa.
Junior sister, tulungan mo naman ako, pero sumigaw ito, balik sa kanya ang sarili niyang mga aral. Second senior brother, sa cultivation, may sakripisyong kailangan, yan ang lagi mong sinasabi. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Ying Yingyu habang niyayakap si Xiao Cheng ng mahigpit. Ayos, kasunduan na to, bukas ibibigay ko sa iyo ang spiritual Ganoderma, at tutuperin mo ang 3 kong kahilingan, bawal nang umatras, ha? Napailing si Xu Xiao Cheng, mukhang pinagsisisihan ang lahat. Sige na nga, para sa ikatatagumpay ng dakila kong plano sa pagtipon ng chi, titiisin ko muna. Sa sandaling yon, habang yakap ng yakap ni Ying Yingyu si Xiao Cheng, na puno ng saya at kilig, siya mariing nag-utos. Sige na, lahat tayo'y magsiuwi na, hanap na lang tayo ng magandang petsa para sa kasal. Samantala, napailing si Kuiji sa inis habang hinimas-himas ang ulo, katarantaduhan talaga to. Sa paligid, ang mga babae na kasapi ng ethereal sect ay mariing bumati. Congratulations, Master, sa inyong kasal, pero biglang dumating si Shen Qing, sumigaw. Teka lang, sabay hugot ng espada, hindi pa tapos ito, inaakit ng ethereal sect ninyo ang mga disipulo mula sa ibang sekta, ginagawang pugon, at isinasaalang-alang pa bilang mga alay, para sa mga ganoong kasuklam-suklam na gawain, ano ang nararapat na parusa sa inyo? Ngayon, ako si Shen, narito upang manindigan para sa katarungan at humingi ng paliwanag mula sa inyong ethereal sect. Nang marinig yun, sumeryoso si Ying Yingyu, nanlilisik ang mata, ikaw lang mag-isa? Sigurado ka bang makakalabas ka pa ng gate ng ethereal sect? Ngunit, hindi nagpatinag si Shen Qing at mariing tumugon habang mahigpit na hawak ang kanyang espada, hindi ako natatakot sa mga banta mo, napangisi si Ying Yingyu, mabagsik at puno ng puot, nagkakamali ka ng intindi, ang ibig kong sabihin, hindi ka lalakad palabas dito, pero pwede kang gumapang paalis, parang aso. Sa sandaling yun, nagalit si Shen Qing at mariing itinapat ang espada kay Ying Yingyu, Demonessa, tanggapin mo ang aking espada, sigaw niya. Pero si Ying Yingyu ay kalmado lang, hindi natinag ni kaunti habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Ano ba tong nangyayari? Tanong ni Shen Qing habang naninigas at hindi makagalaw. Bitawan mo ang espada, utos ni Ying Yingyu, at parang may mahikang puwersa, bumitiw si Shen Qing sa espada nang walang laban, ano to? Parang na-paralyze ako, bulalas niya. Pagkatapos, malakas na tumawa si Ying Yingyu nang may halong panunukso. Ngayon, gumapang ka nga dyan, sabay sabing nakapanglalait sa paraan ng mga hayop. Sa narinig, na-offend pa si Daching para sa mga asong nadadamay, kayo naman, pwede bang isaalang-alang nyo rin ang damdamin ng aso, inis na wika ni Daching. Sa sandaling yon, literal na naging anyong aso si Shen Qing, nakalabas ang dila, parang nawala ng dignidad. Samantala, napahawak si Xiao Cheng sa kanyang noo at napailing, sa kanyang isip, gusto ko sanang manghiram ng isang bagay kay Shen Qing, pero ngayon, ewan ko na kung paano ko siya lalapitan. Sa gilid, si Lingling ay napatulala sa gulat at hindi makapaniwala, ibang klase ang teknik ng taong to. Sa mayabang na tono, ipinaliwanag ni Ying Yingyu na ang kanyang ginawa, Hamph, ang soul snatching ay natatanging kasanayan ng aming ethereal sect, kahit gaano pa kataas ang antas ng isang tao, wala siyang laban sa makapangyarihan naming soul snatching technique. Pagkatapos, niyakap niya si Xiao Cheng at masiglang nagpahayag ng paghanga, pero ang soul snatching ko ay wala talagang epekto kay Master Xiao Cheng, napakatindi, napakabilib na paninindigan, itong pakiramdam na hindi kita makuha, lalo lang akong nababaliw sa'yo. Nagpupumiglas si Xiao Cheng at pilit na inilalayo si Ying Yingyu, bitaw na, ayokong saktan ng isang babae, inis na sabi niya. Pero tila hindi natitinag si Ying Yingyu at patuloy sa kanyang pang-aakit, sige na, huwag ka nang mahiya, ilabas mo na ang init ng damdamin mo, hindi ko na kayang magpigil, gamitin mo na ang matikas mong pamalo ng kawayan, ipalo mo ng buong dangal, ang pagnanasa mo'y parang bulkan na sisabog, parusahan mo ako, pero huwag masyadong malakas, baka mabali ang kawayan. Sa puntong ito, napakunot noo si Xiao Cheng at mariing nag-isip, sa panahon ngayon, delikado na talaga ang makipag-interact. Ano bang pinag-uusapan nila? Tanong ni Lingling habang kinikilig pa rin sa buong eksena. Nagdilim ang mukha ni Daching habang tahimik na binulungan si Lingling, bata, huwag mo na lang intindihin ang mga narinig mo. Sa sandaling yun, lumingon ang bahagya sa likod si Ying Yingyu, parang wala lang, at iniutos sa mga alagad, ay, tama, may dalawa pa palang lumang alituntunin, ihanda ang pinakamagagandang silid para sa kanila at tratuhin ng maayos ang dalawang kagalang-galang na panauhin. Opo, sagot agad ng tatlong alagad, habang naglalakad,
napabulong si Lingling. Wow! Ang pinakamagandang silid. Sa pagkakataong to, nakisabit lang talaga tayo kay senior brother. May kutob ako na hindi ito ganun ka-simple, dagdag pa ni Dacheng. Habang paalis na sina Lingling at Dacheng, may malamig at matalim na tingin ni Kuiji, tahimik na nagmamasid mula sa kanilang likod. Maya-maya, nakarating sila sa isang luma at halos giba na bahay. Napakunot ang noo ni Lingling. Ha, dito tayo titira? Napabuntong hininga siya, ibang-iba sa inaasahan ko. Si Dacheng naman ay may kutob, mukhang nakikita ka ng sect master bilang karibal sa pag-ibig at nagseselos, kaya sinasadya niya tayong pahirapan. Nagngingit-ngit si Lingling, halos may usok sa ilong, sabay kuha ng libro, determinadong sinabi, kung ganun, mag-e-ensayo ako. Kailangan kong lampasan si second senior brother, pag malakas na ako, hinding-hindi na niya kami kayang tapak-tapakan. Nang marinig yun, natulala si Dacheng, napaluha, grabe, ang batang to, ang dami nang naiintindihan. Pero habang nagbabasa si Lingling, may narinig silang tinig mula sa malayo, isang sigaw, huwag kayong lalapit. Napatingin sila sa direksyon ng tinig, parang kilala ko yung boses na yun, sambit ni Lingling. Oo, narinig ko rin parang dagdag ni Dacheng, pero di na niya natuloy. Pagkatapos, sabay at mabilis silang tumakbo papunta sa pinagmulan ng tinig, boses yun ni first senior brother Feng Qingyu, bilis, iligtas natin siya. Bilis, puntahan natin siya, iligtas natin agad, dagdag ni Dacheng. Pagdating nila, may nakita silang pinto, matibay at nakakandado. Tumigil si Lingling, hawak na agad ang gourd candy sword niya. Dito galing ang boses, sabi niya, sabay hiwa sa pinto gamit ang espada, determinado't walang pag-aalinlangan. Habang pumasok sila sa lugar, hindi maitago ni Lingling ang pagkabigla. Bakit nandito si Grand Senior Brother? Si Dacheng naman, litong-lito rin. Anong klaseng halimaw kaya ang may lakas loob na dukutin ang isang nasa tribulation stage realm level? Kahit sino pa yan, kailangan siyang iligtas, gaya ng sabi ni second senior brother, walang pwedeng mawala sa Enlightening Valley, kahit isa, pag-alalang wika ni Lingling, pagbaba nila, bumulaga ang isang kakaibang lugar, punong-puno ng kulay rosas at matinding lalaking aura. Dacheng, nasaan tayo? Tanong ni Lingling, habang lumilingga-lingga, namutla si Dacheng, parang biglang na-realize kung anong klaseng lugar to, pero porsigido pa rin siyang iligtas si Feng Qingyu. Habang palapit sila, biglang may narinig na tunog na, higher, higher. Nagtaka si Lingling, parang kinilabutan. Dacheng, narinig mo yun, parang may nahihirapan, pero bakit parang masaya sila? Alam ni Dacheng ang pinanggagalingan noon, makinig ka, huwag kang lilingan, at lalong huwag kang makikinig. Habang naglalakad, tinakpan ni Lingling ang mga mata niya sabay sigaw. Ang ethereal sect talaga, sobrang weird, wala na silang redemption arc, napakababoy talaga nila. Wala nang pag-asa ang ethereal sect na to, dagdag ni Dacheng. Pagdating sa dulo, parang naupos na kandila si Lingling, namumula ang pisngi, hingal kabayo. Dacheng, gusto ko nang umuwi, pareho tayo, pero andyan pa sa loob si Feng Qingyu, di tayo pwedeng umatras ngayon, sagot ni Dacheng, kahit ramdam mo rin ang pag-aalinlangan sa boses niya. Habang unti-unting nilalapitan ang pintuang nababalutan ng mahiwagang liwanag na lila at pink, ramdam na ramdam ni Lingling ang bigat ng tensyon sa bawat hakbang. Mula sa kabila ng pinto, naririnig ang tinig ni first senior brother, tila umiiyak, umuungol, o baka naman isang drama lang ang lahat, arte lang yan, mariing sambit ni Lingling. Sumabat si Dacheng, hindi inaalis ang tingin sa pinto, malalakas na bugso ng espiritual na enerhiya ang bumabalot sa loob. Sa puntong yun, mariing hinawakan ni Lingling ang pinto, sa kabamulong ng may kaba pero may tapang, anong klaseng panganib kaya ang nandun, kung pati si first senior brother ay natitinag. Huminga siya ng malalim, saka ibinulong ang isang linya ng matinding tapang, bahala na, go big or go home, at buong lakas niyang binuksan ang pinto. Pagbukas nila, parang eksenang hindi nila inaasahan, siyam na ubod ng gandang babae, nakahilata sa sahig, parang ubos ang energy. Teka, ano tong eksena, rambulan ba to o photoshoot na nauwi sa Kalbaryo? First senior brother, nasan ka na? Sigaw ni Lingling, habang si Dacheng ay nakataas ang kilay. Walang sabi-sabi, sumangot agad si Dacheng, parang trained na bloodhound. Lingling, wala na yung amoy ni Feng Qingyu, ano? Halos pamatak na ang luha ni Lingling. Bigla, mula sa dilim, sumulpot ang dambuhalang anino, tumatawa pa itong parang kontrabida sa anime,
may sariling background music. Napawi ang takot, pinalitan ng galit, buwisit ka, first senior brother. Sabay silang sumugod, si Lindling, may hawak ng espadang may nakakabit na candy balls. Ipaghihiganti kita, first senior brother, sigaw niya sabay bitaw ng malupit na sword slash, pero swish, may hamarang, isang makulay na pamaypay. Mula sa anino, lumitaw ang hindi inaasahan, si Feng Qingyu, buhay, hinihingal, namumutla, at yes, nakaakbay sa mga babaeng parang tropa sa office year-end party. Napalunok siya, napatitig kay Lindling, ay, si Little Junior Sister, teka lang, explain ko to.